Itong maiksing video na 'to, ito yung video ni Bato de la Rosa noong, matapos arestuhin si Duterte, mga kabunyog. Ah, 'Di ba inaresto si Duterte March 11 yata 'yan, March 11, 2025. Pagkagaling ni Duterte sa Hong Kong, pagbaba niya sa NAIA, ayan naghihintay na doon. Sila General Torre, no? Naghihintay na doon, kasama niya na yung representative ng Interpol. Pagkatapos noon, inaresto na si Duterte, tinurn over sa Interpol, dinala na sa Dahig. O ayun, hanggang ngayon nandun na sa Dahig. Ngayon matapos yon, yung pag-aresto na yun kay Duterte, agad-agad nagsagawa ng rally ang mga DDS. Nagrally sila doon sa Liwasang Bonifacio. Mga ilang araw, gabi, nagpo-programa sila doon. Nung gabing nagpo-programa sila doon, nagsalita si Bongo, may mga paiyak-iyak pa si Bongo. Si Bato, nagsalita din. Pero si Bato, ang mensahe ni Bato, galit si Bato. Mga kabunyog, mga kababayan, galit. Doon sa ano na yon, doon sa rally na yon, nagsalita si Bato, galit siya. Ang sabi ni Bato, anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo ako lukuhin! Commitment sa Interpol! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-prison ka sa Interpol? Siyempre alam naman natin na ang justification na ginamit ng gobyerno doon, hindi naman daw nag-cooperate ang gobyerno sa ICC. Nag-cooperate ang gobyerno sa Interpol. Kumbaga, hindi natin pwedeng hindi hindi tayo pwedeng hindi mag-cooperate sa Interpol kasi member tayo ng Interpol. Maaaring sa ICC hindi na tayo member, pero sa Interpol member tayo. At saka marami na rin tayong mga hininging tulong sa Interpol. Kaya nung maglabas ng arrest warrant ang ICC at humingi ng tulong ang ICC sa Interpol, yung Interpol naman humingi ng tulong sa ating gobyerno. Kaya ang gobyerno naman nag-cooperate sa Interpol. Kaya ayon sa gobyerno, hindi tayo dapat pag-isipan na parang walang batayan yung ating ginawa dahil yung ginawa kay Duterte ay pagsunod sa obligasyon natin sa Interpol. Ngayon, si Bato, galit doon. Galit sa ganung rason si Bato. Sabi ni Bato, Interpol, alam ko yung Interpol. Huwag niyo akong anuhin dyan tungkol sa mga Interpol. Ang sinasabi kasi ni Bato, parang ginamit lang daw na rason yung Interpol. Kaya hindi daw ganun ang Interpol. Ang totoo daw, hindi sinunod yung proseso ng Interpol. Ayan ang sabi ni Bato. Kaya galit na galit si Bato noon. Nung nagsalita siya sa rally na yon. May ano pa nga siya, pamura-mura pa siya, BS. BS. Kumbaga, ano yan, talagang makita mo kay Bato, galit na galit siya. Kaya lang, okay, galit na galit si Bato noon sa ginawa kay Duterte. Ngayon, siya naman ngayon na nakasalang. Siya naman ngayon na nakasalang. O anong magagawa niya ngayon? Noon, akala mo, tapang-tapang ni Bato, galit. Galit sa gobyerno sa ginawa kay Duterte. Ngayon, siya naman ngayon ang nakaambang aarestuhin. Anong ginawa niya? Nagtago. Hanggang ngayon nagtatago pa. Pero nung nagsalita siya doon sa rally na yon, akala mo ano siya? Ang tapang. Nung nagsalita siya sa rally na yon, akala mo galit siya. Sabi parang "Wag niyo nga akong pinagloloko. Hindi niyo ako kayang lokohin sa ganyan." Parang ganun yung sinasabi ni Bato eh. Pero ngayon, kung pipicturean niyo si Bato, wala, nanginginig sa takot.
Pagbanggit pa nga lang ng warrant of arrest sa ICC, hindi pa nga sigurado kung mayroon talaga o wala. Oh, anong nangyayari kay Bato ngayon? Nagtatago. Oh, yan. Ikumpara nyo, actually may isa pa yung picture, video si Bato. Oh, nung hinahamon niya si Trillanes. O isa pa yon. Doon naman, pinapakita niya, go ahead, Mr. Trillanes. Make my day. Gusto mo, ikaw pang mag-aresto sa akin. Doon, pinapakita din doon ni Bato, matapang siya, hindi siya takot. Tapos yun na naman, pagka-aresto ni Duterte, nagrally na naman. Pinakita niya na naman. Galit siya sa mga rason ng gobyerno. Sabi niya, "Wag niyo nga akong pinagluloko, Interpol kayo, Interpol. Alam ko 'yan, yung mga Interpol na 'yan." Hindi totoo 'yang sinasabi niyo. Galit na naman si Bato. Pero ngayon, nasaan si Bato? Yung yung mga pinakita niyang galit siya, na matapang siya, hindi mo siya pwedeng lukuhin. Oh, nasaan siya ngayon? Oh, 'yan. Kaya nang makita ko itong video na ito ni Bato, sabi ko, para yatang, ah, yung pinakita dito ni Bato sa totoo hindi niya naman magawa at hindi niya rin maipakita, eh. Sa ngayon nagtatago siya, hmm. Ang problema na ngayon ni Bato, hanggang kailan siya magtatago? Oh, hindi pa nga linalabas ang arrest warrant ng ICC, hindi pa. O ngayon hanggang kailan siya magtatago? Ang Senado naman, ang problema naman ng Senado, hanggang kailan naman nila ito-tolerate si Bato sa ginagawa nito? Hindi puwede 'yan. Nagsisweldo siya tapos ha, ah, saka inihalal siya ng taong bayan na maging senador, hindi niya naman nagagampanan ng trabaho. Hanggang kailan siya magtatago diyan? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong taong 2026 na ito, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, sige, hintayin pa natin, mga ilang araw pa, ilang buwan pa na ganyan pa rin, pa-file na natin ng ethics complaint si Bato. Kasi siyempre siya, hindi niya ginagampanan ang trabaho niya bilang senador. Kaya sa susunod na mga araw, pagpatuloy pa rin si Batong nagtatago, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, hindi na ito palalampasin. Tama lang naman. Dapat kasuhan na si Bato sa Ethics Committee. Kapag hindi pa rin nagpakita nitong susunod na mga araw o buwan. Kaya lang, yun na nga, pag binalikan mo yung mga panahon na si Bato ay matapang na maaano ka, biglang akala mo ang tapang-tapang talaga. Actually, nung naging PNP chief niya, di ba, yung picture niya na ganyan na may hawak siyang yung pinapatupad yung drug war, akala mo kayang-kaya niyang panindigan yung kanilang ginagawa. Actually, marami yang mga statement si Bato na papanindigan niya daw. Kung magkaroon daw sila ng kaso ni Duterte tungkol diyan sa drug war, handa daw siyang harapin niya. O ngayon, nasaan na yun? Tapos nung sinabihan niya rin si Trillanes, go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Nasaan na yun ngayon? Tapos yung rally na naman na yun, nung ma-aresto na si Duterte. Interpol kayo ng Interpol, wag niyo kong galit na galit siya, matapang si Bato noon. Tapos ngayon biglang nagtatago. Ay, ano ba tong nangyari kay Bato? Ito mga kabunyog, mga kabayan, dito naman kay Israelito Torion, si Attorney Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.